life. So as we study it today, allow us, Lord God, not just to approach this from an historical context, to an historical viewpoint, to a scientific viewpoint, but allow us to approach this, Lord God, from a spiritual viewpoint, na ang bawat isa po sa amin ay mabago ng iyong mga salita. Salamat ng marami. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. John chapter 3 verses 22 to 30. We are going to read 8 verses today. So kung hindi po kayo nakapagbasa ng Bible buong linggo, makakahabol po kayo sa inyong Bible reading plan. John chapter 3 verse 22. After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with the disciples and baptized them. Now John was also baptizing at Aenon near Salim, because there was plenty of water and people were coming and being baptized. This was before John was put into prison. 25. An argument developed between some of John's disciples and certain Jew over the matter of ceremonial washing. They came to John and said, "Rabbi, that man who was with you," referring to Jesus, "on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he is baptizing and everyone is going to him." To this, John the Baptist replied, "A person can receive only what is given them from heaven. You yourselves can testify that I said I'm not the Messiah, but I am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it is now complete." Everybody read this with me. Verse 30. He must become greater, and I must become less. 2025 is going to be a year of more. Week 1, we talk about God being more than enough. Week 2, we talk about God being more than able. And our week 3, we are going to talk about, on this subject, more of God, less of me. More of God, less of me. Everybody put that in the chat. More of God, less of me. Pakisabi sa katabi nyo, more of God, less of me. Ang ganda ng verse 30, ang sabi ni John the Baptist, Jesus must become greater and I must become less. Yung salita po na yan, madalas nating marinig, more of God, less of me. Dapat si Lord ang dakila at ako ay maging lesser. At yung verse po na yan, mga kapatid, is not just an ordinary verse. I believe that verse in John 3:30 is actually the blueprint for living a Christ-centered life. Hindi tayo po pwedeng mamuhay sa isang buhay na si Lord ang sentro kung tayo ang nasusunod sa ating mga buhay. I believe that is a call to surrender. It is a call for us to humble ourselves and recognize kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon at pangungunahan ng Panginoon, walang mangyayari sa ating buhay. Alam ko marami po sa atin nung ibinigay ninyo ang inyong buhay sa ating Panginoon at ginawa niyo siyang Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay, naniniwala akong nangako kayo sa inyong mga sarili na si Jesus ang magiging driver ng inyong buhay. Tama ho ba? Sabi niyo nga, Lord, take the wheel. Jesus, take the wheel. I want you to be the driver of my life. Pero in a practical sense, ma-realize din natin na nangyayari ho ba sa inyo na kahit na ikaw yung driver, parang may mas driver sa likod mo? Na parang kahit ayaw mo lumiko, sasabihin, lumiko ka. Kahit ayaw mo magbagal, sasabihin, bagalan mo naman. O kaya, bilisan mo naman. Alam niyo, nangyayari yan sa ating buhay na kahit si Lord ang may hawak ng manibela ng ating buhay, para tayong nasa backseat pa rin, sinasabi natin, more of you, less of me. Pero if truth be told, marami sa atin, gusto pa rin natin tayo ang nasusunod. Kung saang timeline, saang kagustuhan, saang kalooban, yun pa rin ang gusto nating nasusunod. And in this passage na binabasa natin sa John chapter 3 verse 30, pinapaalala lang po ng Panginoon sa bawat isa sa atin na si Jesus ang primary objective kung bakit tayo nananatiling buhay dito po sa mundong ating ginagalawan. At tayo'y tinatawagan ng Panginoon na isuko natin ang ating sariling ambisyon, preference para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Let me expound that in just a little bit. At si John the Baptist po, mga kapatid, is actually, kung hindi po ninyo siya kilala, si John the Baptist is actually born of a miracle. Si Zechariah po at si Elizabeth ay hindi magkaanak in their old age.
But nothing is impossible with our God. Even though si Elizabeth was way beyond her childbearing years, ang Panginoon kumilos pa rin, hinawakan niya ang bahay bata nitong si Elizabeth at nagkaroon siya ng anak. And in case you don't know, John the Baptist is actually the cousin of our Lord Jesus Christ. Itong si John the Baptist, actually, ang role niya is to become a forerunner of Jesus Christ. He was the foreshadow. Kumbaga parang kinikilala itong si John the Baptist to be a prophet na nagpipreach ng repentance at ginagamit ni John the Baptist yung baptism in water as a commitment of every believer na talikuran ng kanilang mga kasalanan. At that point, before this passage in John chapter 3, yung ministry ni John the Baptist is actually thriving. Ang daming mga tao ang nagsa-sign up sa growth track sa kanyang ministry. Nagtathrive ang kanyang ministry. Maraming taong pumupunta sa mga services that he was holding. Pag nagpipreach siya, maraming tao ang naikinig. And actually, itong si John the Baptist is actually kinikilala to be one of the greatest person at that point in time. Pero nakita din natin mga kapatid na kahit na ang mga crowds are coming to him to be baptized, nung nag-appear ang ating Panginoong Yesus dun sa Jordan River to be baptized, si John the Baptist na greatest at that point, nag-step aside at nirecognize niya mas makapangyarihan at dakila ang ating Panginoong Yesus. Hindi niya hinawakan yung platform niya, hindi niya niyakap ang kanyang popularity. Kahit na prominent ang kanyang ministry, kahit na popular siya at that point at napakarami niyang followers, naintindihan niya yung role niya sa salvation story nating lahat. Naintindihan niya na si John the Baptist ang boses doon sa ilang na sumisigaw, na sabi niya, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Na-realize natin mga kapatid na si Juan o si John ang boses, pero si Lord pa rin ang salita. John was the voice, Jesus is the Word. At ang ultimate purpose natin, makikita natin sa gesture na ito ni John the Baptist, that our ultimate purpose is not to glorify ourselves, not to build our own platform, but to build the kingdom of our God. Hindi po pwedeng dalawa ang bida na tinututukan ng dalawang spotlight sa isang pelikula. It's either you or the Lord. It's either more of God or less of me. Maliwanag ba ito mga kapatid? Everybody say more of God, less of me. Yan ang difference ni John sa ni Satan. Si Satan kasi gusto niya yung spotlight nasa kanya. Gusto niya yung trono ng Panginoon mapa sa kanya. In fact, kung titignan niyo po sa Biblia, ang history ni Satan, si Satan was actually an angel. High-ranking ng angel yan si Satan bago siya naging demonyo. Kaya ingat po kayo sa mga nakangiti mukhang anghel ngayon. Hindi naman, Pastor. Gabi ka naman, Pastor. Kasi si Satan nga, high-ranking angel na nagrebelde, no? At kinuha niya in essence, ginusto niyang kuhanin ang trono ng ating Panginoon. At kung titignan niyo, ang Ezekiel chapter 28, dinitalye sa atin kung ano ang buhay ni Satan bago siya nagrebelde sa harapan ng ating Panginoon. Kung titignan niyo ang history ni Satan, siya po is actually full of wisdom, perfect in beauty, and an anointed cherub who walked with the Lord. Ibig sabihin, kasama niya lumalakad ng Panginoon, he was full of wisdom, he was so beautiful. No? Kasi ang description niya ng Ezekiel 28, his body is made of musical instruments. So siguro may torotot dito, hindi ko alam kung paano, but he was majestic. And yet, itong yung anointed cherubim, perfect in beauty, full of wisdom, who walk in the presence of God, ginusto niya na yung throne ni Lord ay mapa sa kanya. Paano ito nangyari? Dinefine sa atin ng Isaiah chapter 14. Ano ang sabi ng Isaiah 14? How you are fallen from heaven, referring to Satan. Bumagsak ka mula sa kalangitan, O shining star, son of the morning. You've been thrown down to the earth, you who destroyed the nations of the world. Bakit siya nag-fall from heaven? Verse 13, dahil sinabi mo sa iyong sarili, I will ascend to heaven, set my throne above God's stars.
I will preside on the mountain of the gods, far away in the north. Watch this. I will climb to the highest heaven and be like the Most High. And instead, yung kagustuhan niya na yon, you'll be brought down to the place of the dead, down to its lowest depth. Ibig sabihin, sa kanyang pag-a-attempt na umakyat ng pagkataas-taas, bumagsak siya ng pagkabababa. Bakit? Yung desire niya na i-exalt ang kanyang sarili above God, yun ang nag-lead sa kanyang pagbagsak. Akala niya pwede niyang palitan ang trono ng Panginoon. Nakalimutan niya na lahat ng gift, lahat ng beauty, lahat ng power, galing lahat po yan sa ating Panginoon. Are you still following me, mga kapatid? Kung babalikan nun natin yung verse 13, ang ugat ng kanyang pagbagsak, I will. Parang iPhone. Parang iPad. iPad as in intermediate pad. Just trying. I'm still not connecting with you. But ang sabi ng verse 13, for you said to yourself, I will. So sinabi ni Satan, gusto kong mag-ascend to heaven. And I will set my throne above God's stars. The audacity. I will preside on the mountain of the gods, far away in the north. Verse 14, I will climb to the highest heaven, and I will be like the Most High God. Yung kakagusto niya ng I will be above the Lord. I will be like the Most High God. Yun ang naging reason kung bakit siya bumagsak. Ibang-iba kay John the Baptist. Kasi ang sabi ni John the Baptist sa John 3:30, he must become greater, and I must become less. Amen? At dalawa ang kanilang naging destination. We all probably know of the story. Si Satan, he fell from heaven, lumagapak siya, but si John the Baptist was actually being complemented by Jesus Christ. Alam nyo, hindi natin sinasabi na porket si Lord ang greater at si John ang lesser, ay binababa natin ang value o ang identity ni John the Baptist. In fact, even Jesus Christ have complemented kung sino, ini-reiterate sa atin ng Scripture, kung sino talaga si John the Baptist. Hindi siya basta-basta. Although kumakain siya ng mga insekto, kumakain siya ng grasshopper, nakatira siya sa kuweba, okay? Hindi siya masyadong naliligo. Yan ang description sa kanya ng Scripture. Pero wag mong iismuli si John the Baptist kasi kinonsider si John the Baptist to be one of the greatest person that ever lived before Jesus Christ. Look at Matthew chapter 11, verse 11. Sabi ng ating Panginoong Hesus, by the way, Matthew 11:11 was in red letters, meaning si Jesus Christ talaga nagsasalita rito. Ano sabi niya, I tell you the truth, of all who have ever lived, past tense, sa lahat ng nabuhay before this time, none of them is greater than John the Baptist. Wow. So sinasabi ni Jesus Christ, sa lahat ng mga nabuhay prior to this, lahat sila, wala sa kanilang mas dakila pa kay John the Baptist. And yet, tignan nyo yung yet na yan. Pag may mga yet na yan, ingat kayo sa mga yet kasi binabago niya yung narrative. And yet, si John the Baptist walang higit sa kanya. And yet, even the least person in the kingdom of heaven is greater than he is. Woo, interesting. Okay? And it took me almost a day to understand this verse. I can imagine. Parang contradicting yung passage na ito na sinasabi ni Jesus Christ, sa lahat ng nabuhay before, walang mas mataas kay John. So, ibig sabihin, lahat ng tao is under him. Hindi ka pwedeng masigit sa kanya. And yet, basahin natin balik mo anak, ang sabi ng Scripture, and yet, even the least, kahit yung pinakamahina, kahit yung hindi pinaka-talented, basta ikaw ay part ng kingdom of heaven, is greater than John the Baptist. Interesting, isn't it? So, contradictory ba ito? Kinokontra ba ng Panginoon ang kanyang sinasabi? At para bagang dinidiminish ba? O binababa na ba ni Jesus Christ yung level ni John the Baptist comparing to those people who live in the kingdom of heaven? No. Kasi kilala natin si John the Baptist. Kung hindi niyo po siya kilala, siya po ang huling propeta ng Old Testament. Siya ang itinuturing na nag-bridge. Kasi di ba, after Old Testament, 400 years of silence, and then New Testament, and he was the voice. Sabi niya, merong boses sa ilang na sumisigaw, preparing the way for Jesus Christ. So siya ang nag-bridge from Old Testament to the New Testament. Meron siyang unique role sa salvation story natin, pero hindi ibig sabihin nitong bumaba o na-diminish ang kanyang value, pero sinasabi lang ng ating Panginoon sa atin, watch this,
ine-emphasize ng Panginoon that because John lived in the old covenant, those who live in the new covenant is greater than he is. Because as Jesus is, so are we in this world. Naunawaan niyo mga kapatid, that those who live under the covenant of God's grace, that those who live believing that we are not saved by our own merits, by our own efforts, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, lahat tayo is actually greater than He is. Meaning, lahat po tayo na namubuhay at naniniwalang si Kristo'y namatay, nilibing at muling nabuhay para sa bawat sa atin, ay greater kay John. Paano nangyari yun, Pastor? Hindi greater because of our merit, accomplishment, galing at talent. We are greater because the greater sacrifice was given to us. And that is our Lord Jesus Christ who died, buried, and rose again from the dead. So ibig sabihin, ini-emphasize lang dito ng ating Panginoong Hesus yung transformative power ng New Covenant. That because we live in the New Covenant, hindi tayo greater dahil mas magaling tayo kay John the Baptist, pero mas magaling yung sacrifice natin. So, bumabalik pa rin kay Jesus. Mas matindi pa rin si Jesus as a sacrifice kaysa kay John the Baptist as a preacher. Does it make sense? So, balikan nyo na lang sa YouTube pagka hindi masyado. So, kung makikita nyo mga kapatid, kung makikita ninyo, no, even in the baptism, no, nung dumating ang ating Panginoong Yesus, si John the Baptist ang bida sa kanyang, alam niyo yung ibig sabihin ko, yung bida sa kanyang ministry. Like, people are looking for Him. People are coming for Him. Dinadayo siya ng mga tao to be baptized. And yet, nung dumating si Jesus Christ, nag-step aside siya. At sabi niya, kahit sandalyas nitong Jesus na to, ay hindi ako karapat-dapat na kumalagman lang. And although si John the Baptist o si Jesus Christ ang nagbaptize sa kanya, nag-giveaway itong si John na kilala, greatest at the time, para magbigay daan sa mas greater. At yan yung ating Panginoong Yesus. So ibig sabihin, He must be greater, I must decrease. Everybody say decrease. Talagang pag decrease pinag-uusapan, stress na stress kayo, no? Parang mas maganda yung topic last Sunday, Pastor. Parang mas gusto ko yung mga more than enough, o kaya yung mga more than able. Pero pag maganyan, more of God, less of me, pwede ba mag-CR muna ako muna? Parang di ko trip yung mga ganyang message. I want a message that will inspire me and motivate me. But you know what? You will see, mga kapatid, throughout this message that even in the tiniest and smallest part of our lives, we need to put God at the center of it. Kasi sabi, di ba, He must be greater, I must decrease. Now, listen, hindi porke sinasabi nating nagdi-decrease tayo, bumababa value natin. Ang ibig sabihin lang na nagdi-decrease tayo, nag-shift yung focus natin mula sa sarili, papunta sa Panginoon. So, you're not looking at yourself, you are looking to the Lord. So, ibig sabihin, kapag nagdi-decrease ka, sa mundo, pag nag-decrease ka, talo ka. Pero kay Lord, pag nag-decrease ka, you are gaining something. So when you decrease, you don't lose. When you decrease, you gain Christ. Okay? Nawawala ka sa sarili mo, namamatay yung sarili, para si Jesus ang mabuhay sa iyo. So nakakalimutan ka, pero naaalala ang Diyos. O mahirap yan sa panahon natin ngayon kasi masyado tayong obsessed sa self-promotion. All of us have our own platforms on social media. On average, bawat tao ay meron daw pong at least 2,000 friends on Facebook. Na hindi nyo naman kilala, di ba? Sa totoo lang. Lahat ng friends niyo. But you have a capacity to influence at least 2,000 people. Ang profile picture nyo, most likely, mukha ninyo. Correct? Our social media is self-promoting. The gadgets that we have is actually self-promoting. My phone, iPhone, iPad is all about self-promotion, recognition, personal achievement. Bakit? Lahat ng tao gustong nakikita sila. Lahat ng tao gustong nanonotice sila. Sino ba naman ang ayaw mapansin? Ayaw hangaan o ayaw purihin? Pero minsan, at the expense of, hindi na tayo nagtitiwala sa ating Panginoon at nagtitiwala sa Kanyang ability kasi we rely more on our strength because we invest more on ourselves. Okay, di nyo ako maintindihan. Si John the Baptist, he had a successful ministry. Okay? Maraming tao are flocking for him. Now, when Jesus' ministry came, ganito nangyari, no? Malago ang ministry ni John, dumating si Jesus to get water baptized.
Sa mata ng tao, mas superior si John the Baptist kasi siya nagbaptize kay Jesus. Pero sa mata ni John the Baptist, hindi. Ako ang inferior sa kanya. Siya ang supreme. Ako, secondary lamang. Pero si John the Baptist ang nagbaptize kay Jesus Christ. You are familiar with the story, right? Okay, binaptize siya si Jesus Christ. You know what happened after that? Nung binaptize siya si Jesus Christ, and Jesus started His ministry. Yung mga taong dating pumupunta kay John, pumupunta na kay Jesus ngayon. So nag-aalala na ngayon yung PR team ni John the Baptist. Ang sabi ng core team niya, teka lang boss, yung mga, di ba ikaw nagbaptize kay Jesus, pero yung binaptize mo, yun na yung pinupuntahan ngayon. Dati ikaw yung maraming follower, naglipatan na po sila. Dati po sa atin sila nagsisimba, ngayon sa iba na po silang simbahan nagsisimba. So yung popularity, okay, nitong si Jesus Christ brought anxiety to the core team of John the Baptist. Kasi sabi nila, parang hindi naman yata tama yun na lumipat na silang lahat doon. So nireport nila ngayon kay John the Baptist yung issue kasi sabi nga ni John the Baptist, he must be greater, I must decrease. Nagkatotoo talagang nag-decrease talaga yung membership niya. May mga taong dating nandun sa kanila, nagpapabaptize sa kanya, hindi na nagpapabaptize sa kanya. Doon na nagpapabaptize. Dati, sikat na sikat kami dito sa ABS, ngayon nasa GMA. Sa tatakang ngayon. Kala ko, hindi nyo pa rin magigits eh. Okay, so nagtataka sila ngayon. So lumapit sila ngayon kay John the Baptist. Look at what happened. Verse 25, watch this. Nagkaroon ng argument ngayon. Ang sabi ng scripture, nag-develop ng argument between some of the John's disciple and a certain Jew over a matter of ceremonial washing. Kasi nga nagtataka sila, kanino ba kami magpapabaptize? Dito pa rin ba kay John the Baptist o doon na kami kay Jesus Christ? Kasi mas marami tao doon. Mas may aircon sila doon. Mas maganda facility nila compare dito. So saan na kami pupunta? So ang ginawa ng mga disciples ni John the Baptist, yung kanyang PR team, verse 26, they came to John. At sabi nila, Rabbi, the man who was with you on the other side of the Jordan, who's that? The man who is with you on that, Jesus, the one you testified about, sino yun? Jesus. Look, he is baptizing, and everyone is going to him. What are we going to do? Look at this, verse 27. John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. What a mature response. What a mature response. Kung iba yan, magre-respond siya ng, basta dito mas magaling pa rin tayo. Yung tubig nila ron, mababaw, dito mas malalim. Mas malinis ang tubig natin dito compare sa kanila. Madalas tayo kapag mayroong competition, may lumalabas na mas magaling, ang tendency natin magselos, ma-insecure, maging bitter, o kaya mainggit. Pero tignan mo, sabi niya, balikan natin verse 27, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. That's good theology, by the way. Ang sinasabi ni John the Baptist, walang kahit isang tao na makakatanggap ng blessing kung hindi ipapahintulot ng Diyos. So ang sinasabi ni John the Baptist, kung pinagpapala sila, kalooban niya ng Diyos sa kanila. So hindi niya dinispise yung blessing na meron siya. In-acknowledge niya na ang Diyos ay sovereign, na hindi nila matatanggap yung breakthrough o yung blessing na yan kung hindi iaalo ng Panginoon. So instead na maging insecure, instead na mainggit, instead na maging bitter, sabi ni John the Baptist, it's okay. We are all part of the body. So yung blessing ng ibang simbahan, blessing din natin. Huwag kang mahinggit sa ibang simbahan dahil mas maganda yung facility nila compared to you. Ang importante, we are all walking under the purpose of God. And watch this maturity. Next, verse 28. You yourselves bear me witness that I said I'm not the Christ. Teka lang, ba't nyo kami pinagkukumpara? Di ba sinabi ko naman, hindi naman ako ang Messiah. So, alam ni John the Baptist yung role niya. Hindi ako ang bida rito. Ako lang yung nagbigay daan para makilala yung bida.
Pero hindi ako ang bida rito. I am not the Messiah. Kung iniisip nyo, ako ang makakapagsolusyon ng mga problema ninyo, hindi ako. Hindi ako ang Messiah. Kasi akala ng tao si John the Baptist ang Messiah. Akala ng tao siya makakapag-solve ng problema nila. Pero sabi ni John the Baptist, huwag niyo isipin ako yon. What a humble guy he is. And by the way, kung kilala niyo si John the Baptist, parang foreign tong words na to. Hindi mo maririnig kay John the Baptist yung ganito. Parang what? Si John the Baptist talaga? Parang bumait siya. Because knowing John the Baptist, he was not used to this kind of words. Verse 29. Look at this. So sabi niya, hindi ako ang Christ, verse 29. So he who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him, watch this, rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Paraphrase, SRP, Stephen R. Prado translation. Best man lang ako, siya yung groom. Hindi naman po pwedeng mas sikat pa yung best man kesa sa groom. Hayaan natin yung groom ang sumikat. Hayaan natin yung groom ang makilala. Tayo ang bride, si Jesus ang groom, si John the Baptist ang best man. Ang sinasabi niya, hindi po pwedeng mas sikat pa ako kesa sa groom. He was saying na kung siya'y nakilala, maligaya ako. Fulfilled ako kasi nagawa ko yung tunay kong purpose. Verse 30, that He must increase, but I must decrease. Wow! My goodness. So nakita niyo mga kapatid, it takes a lot of humility for a guy to say that, knowing na nauna siya sa ministry in essence. Kaya alam niyo, maraming Christians nowadays takot sa pagsuko. Kasi hindi lang criminal ang takot sumuko. Pati mga Kristiyano takot sumuko. Pasinin niyo, pag pinapasuko ang mga tao, nagre-resist tayo, di ba? Sumuko ka na! Di! Alam niyo, sa Panginoon, ganyan din tayo minsan. Pag may pinapasuko ang Panginoon sa atin, nagre-resist yung katawan natin kasi hindi sanay yung katawan natin na nagsasubmit sa iba. Gusto ng katawan natin kung anong gusto mo, mag-indulge ka sa kagustuhan mo. Kaya pag sinabi ng Lord, surrender everything to me, hirap tayo dyan. Okay, hindi po pwedeng may ibang ministry na hindi po pwede yan. Kailangan kami ang ahead. Hindi po pwedeng lumilipat na sila doon sa ministry. Hindi, kailangan tayo ang manaig. Bakit? Our flesh resists to surrender. Kaya pag sinabi ng Panginoon sa tignan nyo, kahit sa preaching, pag ang preaching, God is good. Oh, tamo? Pero ang pag-preaching, deny yourself, take up your cross and follow Jesus. Amen. Diba? Pansinin nyo yun. Hirap tayo mag-amen because we know that parang nagre-resist yung flesh natin. Huwag mo sabihin yan. Huwag mo sabihin yan. Huwag ka mag-amen dyan. Because our flesh wanted na maging bida tayo. Amen. Ang puso natin naghahanap ng self-exaltation. Ang kultura natin sasabihin, make it about you. Sabi ng Lord, ibigay mo na. Ayaw mo ibigay. You're scared. Kasi paano na kami? Anong gagawin ko? Paano ang kabuhayan namin? Pag pinagpastor ako, anong gagawin ko? Nahihirapan tayo. And every time, it's harder to surrender. It only means that you don't trust God enough. Kasi kung nagtitiwala ka talaga sa Panginoon, willing kang i-let go ang pinapalit go. Kasi pag hindi mo kayang i-let go kasi natatakot ka, wala na ako, paano na? Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwalang kaya ibalik ni Lord. So it's failure to trust God when you fail to surrender. Natatakot ka na baka hindi ibalik. Bakit? Kasi ang gusto ng laman natin, tingnan nyo to. Pag pinag-uusapan, abundance. Ano sasabihin ng mundo? Mag-ipon ka. Magplano ka. Mag-save ka. Diba? Sarilinin mo para makaipon ka. Iba teaching ni Jesus Ang sabi ni Jesus, you want to receive? Give. I want to receive? Give. Baliktad yata, Lord, kasi yung give palabas yun. Gusto ko nga mag-receive Di ba dapat keep? Hindi, sabi ng Lord, give. Kasi nga upside down kingdom Correct? Sabi ng Lord, love your enemy. Yung enemy, inaaway po yan. Iba nga, pinapatay po Pero yung enemy, mamahalin ko, upside down kingdom. Hindi, nagre-resist yung katawan natin.
Kaya nung nag-resist yung katawan natin, nung sinabi ng Lord, love your enemy, sabi ng Lord, sige, kung di nyo kayang mahalin pa, pag-pray nyo na lang. Ha? Sige Lord, walang problema. I pray Lord, matisod siya, mabilaukan, mamatay po sa heart attack. Ganun. Pero hindi yun eh. Ang sabi ng Lord, ipag-pray mo ang kanyang kabutihan. At sabi ng scripture, kung hindi mo pa rin kayang ipag-pray, pakainin mo. Ala, patay na tayo lalo dyan. Pwede yun, kung may baygo na kasama, Lord, okay. Pero papakainin ko siya, papainumin ko siya. What if sabihin ng Panginoon sa'yo, yung kaaway mo sa office, bukas libre mo ng lunch. Kasi God wants you to deny yourself of revenge. And keep that vengeance for the Lord. Ala, ayaw natin yan. Tama, nagre-resist? Di nga kayo makaimin masyado eh. Kasi yung sinful nature natin, sa spirito, iba yan. Kasi, minsan yung, alam mo yung born again ka, pero yung bibig mo hindi. Ganun minsan, may naiiwan. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, pinapapasok kita sa puso. O sabi sa puso eh, sabi ni Satan, puso lang pala, yung uso mo akin na lang. Di ba? Pansin nyo yun? Di ba? Nagre-resist kasi nga, iba yung spirit na born again, yung soul hindi pa. Sino sa inyo, wag na kayong tumaas sa kamay, baka mabuko kayo ng katabi ninyo. Munti ka nang hindi dumating kanina. Munti ka na hindi umaten. Kasi sabi ng kaluluwa mo, ba't ka pa pupunta ng 12 noon? Magpahinga ka na lang, day off mo eh. Ang sabi ng spirito mo, kailangan mo yan. Makakarinig ka ng salita that will help you to get through this week. Ang sabi ng kaluluwa mo, wag na, mamamasahe ka, maliligo ka. Tsaka late ka na rin naman. Huwag ka nang tumuloy. Tama? Tama, nagtatalo? Born again ka na, ha? Kasi yung naborn again, kaya alam nyo, pag nag-pray kayo ng salvation, kumpletuhin nyo, baka maiwan yung paa. Maiwan yung bibig. I'm just kidding. Of course, I'm just exaggerating. But you get the point. Minsan yung sinful nature natin, tsaka yung Espiritu ng Diyos, hindi magtugmayan. Amen? So, kaya sinasabi ng Panginoon, more of Him, less of me. Ibig sabihin, kailangang mamatay to. Para wala siyang magawa, kundi sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Galatians 5:17. The sinful nature wants to do evil. Amen? Which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desire that are opposite to what the sinful nature desires. And these two forces are constantly fighting each other, arguments, so that you are not free to carry out your good intentions. So kahit good ang intentions mo, may naglalaban sa puso mo. Doon natin nabubuo yung gusto mong bumait, hindi mo magawa. Kasi you really wanted to. You mean well, but you keep on failing over and over again. And that, my friends, ladies and gentlemen, every time we fail to surrender our lives, that is a sign of pride. Alam niyo po ba na ang pride o ang self-righteousness, self-entitlement o kayabangan is actually a poison, lason? Pride ang dahilan kung bakit na-kick out si Adan sa Garden of Eden. Pride ang dahilan kung bakit na-kick out si Lucifer doon sa langit. Pride ang dahilan kung bakit si Saul na-kick out sa kanyang kingdom. Yung flesh natin, mananatiling buhay yan hanggat pinapakain natin. If we keep on giving what our flesh wants, it will die. Alam niyo po ba kung bakit? Alam niyo ho ba na iyan ang isa sa mga reason kung bakit ini-encourage ko kayong mag-serve. Ini-encourage ko kayo mag-join ng link up group. Kasi yung flesh mo ayaw eh. Busy ako eh. May gagawin pa ako mamaya. Tama? Mag-serve kayo, magpagamit kayo sa Panginoon. Pwede naman ako maging Kristiyano na hindi nagpapagamit sa Panginoon. Mapupunta pa rin naman ako sa langit. Doon na lang ako mag-serve after that. Di ba? Yun ang magre-resist talaga yung katawan natin. Or, kung nagsiserve ka naman, is, you've been serving the Lord for 30 years, at 30 years ka na rin hindi na move sa presence ng Lord. And that's a tragedy, by the way, na naglilingkod ka pero hindi ka na move ng presence ng Lord, so routinary na lang siya. You don't have the presence anymore. Kaya isa sa mga motto natin, naka-flash yan doon sa backstage natin, presence over presentation. Bakit? Ang habol natin, presensya.
hindi presentasyon. Ang gusto natin, maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. So, wag ka na magtaka kung may mga taong magpipray, Lord, gamitin niyo ako. Lord, use me. Lord, use me. Lord, use me. 3 years later, ba't ganun? I feel used. Bakit? Kasi pag ginamit na ng Panginoon, nawawala na tayo minsan, nabubuhay uli. Kaya minsan yung namatay na, kasi may mga patay na nagbumulto pa eh. Sabi mo, namatay na ako sa bisyo na to, nagbumulto yan. Kaya ingat ka. Kasi self-reliant na tayo minsan. Alam mo, ang totoong patay, hindi na nakakarinig, hindi na nakakakita, wala na yung kakayanang tumawag pa. So kung nakakarinig pa siya, hindi pa siya patay, half dead lang. Baka comatose pa lang. Inasumo na kagad. Amen? Our self needs to die. Kasi pag namatay yung sarili, dun magbubunga ang banal na Espiritu sa ating buhay. Sino sa inyo gusto nyo maging kamukha ni Jesus? Amen. Hindi maging kamukha ni Pastor Stephen, lugi kayo. Hindi maging kamukha ng kahit sino, kundi gusto natin maging kamukha tayo ng Panginoon. Alam nyo ba na yung Christ-likeness na yan, yung pagiging kamukha natin ni Jesus, yan ang greatest demonstration na nag-work ang ang Holy Spirit sa buhay ng ibang tao. So hindi mo po pwedeng sabihin na nag-work ang Holy Spirit sa kanya pero hindi niya kamukha si Kristo. Kasi pag nag-work ang Holy Spirit sa atin, magiging kamukha mo si Jesus. So hindi pwedeng nag-speaking in tongues ka pero hindi ka mabait. So you have the gift, but you don't have the fruit. Komprende? So nagpe-pray ka sa mga may sakit, pero mayabang ka. May knowledge, pero hindi patient. So you can have the power, so to speak, the gift, but don't have the fruit. And that's not Christ-likeness. Ibig sabihin, something or somebody needs to die from the inside para hindi na siya makapenetrate pa, kundi hahayaan natin ang Holy Spirit. And how is that possible? Surrender. At sabi ni Apostle Paul, Romans chapter 12, verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano sa Preacher's Academy, lagi ko tinuturo yung context. Context is everything. For example, in this verse, balik mo nga anak, it started with therefore. So kapag nag-start siya ng therefore, hindi ibig sabihin yan yung unang-unang statement. Something happened before that. Kaya niya nasabing therefore. So minsan kasi nakafocus lang tayo, sabi ng Bible, i-offer mo ang iyong katawan as a living sacrifice. Pero ano yung premise? Kaya hindi natin ma-offer, hindi kasi natin alam yung before. Amen? Ayaw niyo mag-amen ha, baka mabuko eh. Okay? Pero we don't have time to study the whole context of it kasi ang pinaka-context para maintindihan mong Romans 12 verse 1, wag muna tanggalin na ka, Romans 12:1. So first verse siya is to go back to Romans 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So for you to understand Romans 12, you have to read 11 chapters. Romans 1 to 11, kung saan sinabi ni Apostle Paul yung beauty ng grace ng Panginoon. Na ang Diyos natin is so merciful and gracious that He died on the cross for all our sin. He offered Himself to us, therefore. So, ibig sabihin, ang main motivation of you offering yourself to God is acknowledging that Jesus offered Himself first to us. So, hanggat hindi mo nare-recognize na ibinigay ng Panginoon ang Kanyang buhay sa atin, at yun ang nakapagpapabago sa atin. Okay? Hindi self-will, hindi self-help books, grace ni Lord. And the grace of God which He did on the cross. So, ang Christianity hindi siya adu-du-du, adadada, ahaha. Okay? Ang grace of God, ang Christianity is never about our do kay Lord. Yung ginagawa mo para kay Lord, hindi yan ang Christianity. Ang tunay na Christianity, yung done, yung ginawa ni Jesus Christ. Yung finished work na done ni Jesus Christ at the cross for each and every one of us. Is that important?
So, ibig mo ba sabihin, Pastor, okay lang na maging Christian tapos mamuhay sa kasalanan? That's not the point. You don't understand something. Na ang isang tao na binago ang kanyang identity, magbabago kilos. Pero hindi porket nagbabago ng kilos, nagbabago identity. Yan ang ginagawa natin sa Christianity. Behavior modification instead of heart transformation. Nakafocus tayo, anong gagawin mo? Kaya nga, nag-i-speaking in tongues naman, pero walang fruit of the Holy Spirit. Walang witness. Naunawaan niyo mga kapatid? Hindi yata ako maintindihan pa eh. Okay, ganito yan ano. Kung Pilipino ka, okay, nagpunta ka ng Amerika, tas nag-English ka dun. Amerikano ka na ba nun? Oh, hindi porkit nag-English ka sa Amerika, Amerikano ka na. So yung doing mo, hindi nakaka-apekto sa being. Pero sino sa inyo, kahit nasa Amerika na, nagluluto pang adobo? Wala kasi, hindi naman tayo nakapunta ron. Eh. Global fam, na nasa Amerika. Comment down in the comment section kung kayo yung nagluluto pa rin ng adobo kahit nasa ibang bansa. Bakit? Kasi dahil Pilipino sila in the first place, kahit saan mo sila dalin, yung identity, yung being, nakaka-apekto sa doing. So, hindi siya yung, porket nagpunta ka lang sa Amerika, nag-English ka, Amerikano ka na kagad. Bakit yung doing mo, hindi makaka-apekto sa being yan? And we are faking. Kaya tayo fake it till we make it lang tayo minsan sa Christianity natin. Amen? Akala nila nagbago talaga ang buhay natin, pero wala kang makitang fruit. Bakit? Hindi naman nagbago ang being talaga in the first place. So, walang surrender na mangyayari. Kapag walang tunay na transformation na ginawa ang Panginoon through the cross for each and every one of us. Amen po ba mga kapatid? Amen? Everybody say surrender. Okay, listen, ingat kayo. O tingnan mo si Lisel, taga-Amerika, nagluluto ng adobo. Agree siya eh. Bakit? Hindi porket nasa Amerika ka, yung pagiging Pilipino mo nabago na. Andun pa rin yun kasi identity mo yun eh. Pag may identity ka nun, nakaka-apekto yun sa ginagawa mo. Correct? Mga kapatid? So, as a Christian, it's very important for us to surrender our lives to Him. Everybody say surrender. Balik mo anak yung Romans 12, I urge you. Kaya ngayon na alam nyo na ang grace ng Panginoon, Romans 12:1 please, I urge you brothers and sisters that you offer your bodies as a living sacrifice. Everybody say living. At yung sacrifice na yan, yung buhay natin, ano daw, is our reasonable or true and proper worship. Pansinin nyo, para ma-offer mo ang sarili mo, you have to sacrifice. So, ibig sabihin, listen to me, napansin niyo ho ba na si Satan, hindi niya tinanggal ang surrender sa vocabulary natin? Hindi niya sinabing, don't surrender at all. Kahit kay Satan, nagsumusuko pa rin eh. Pero ang gusto ni Satan, sumuko ka sa created, hindi sa creator. So, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, if we want, okay, na more of God, less of us, we really have to surrender ourselves as a living sacrifice, and that is our reasonable worship. We need to die on ourselves. Ang sacrifice, somebody needs to die. The blood must shed. So we need to die on ourselves. Kailangan mamatay yung lumang Stephen. And if anyone is in Christ, is in new creation. Yung bagong Stephen mabubuhay, yun ang aking living sacrifice. So ang tunay na Kristiyano, walking dead. You're working for the Lord, walking with God, but you're dead to yourself. Patay na yung lumang pagkatao. And I know this is counterintuitive. Parang, paano nangyari yun, Pastor? But the best gift that you can do for yourself is to get over yourself. Now, I understand sa kultura natin, mahirap yan. Kasi minsan sa gesture pa lang makikita mo na eh. Halimbawa, noong unang panahon, sino sa inyo nakaabot pa na wala pang selfie tsaka wala pang Facebook? Taas kamay. Wala pang Friendster. Naabutan nyo. Yung kahit digicam, hindi, wala pang digicam nun. Naalala nyo? Wala pang digital camera. Sino sa inyo yung nakaabot pa? Okay, ng ganon. Yung parang analog, ano lang tayo. So, hindi lahat ng tao may hawak na camera, hindi lahat ng tao may hawak na cellphone because ngayon, sa panahon natin ngayon, lahat may hawak na cellphone. Anong ginagawa nyo pag nagpupunta kayo sa, let's say, waterfalls?
nagpunta kayo sa Pagsanhan Falls, anong ginagawa nyo? Kung wala kayong camera at wala kayong cellphone. Di ba pag nakita mo yung waterfalls, wow! Di ba we admire the waterfalls, correct? Sa ngayon, picture mo ako. O, tapos yung waterfalls, blurred pa yun, ikaw pa yung malinaw. Okay? Bakit? Because we focus so much, sabihin mo, ang ganda ng waterfalls, pero asa yung waterfalls, yan hindi na makita, ikaw na yung nakita dyan. Tapos sabihin mo, no filter. Pero camera 360 gamit. Punong-puno ng filter ang kapal-kapal. Because why? If truth be told, napansin niyo mga kapatid, we are more focused on ourselves. Biruin mo to, no? Babatiin mo yung kaibigan mo kasi happy birthday, pero picture mo yung, paano nangyari yun? Di ba, happy birthday, bestie, pero yung unang-unang picture siya. Di ba? Of course, I'm not judging it, pero napapansin niyo mga kapatid that we are more and more leaning towards self-affirmation, self-promotion. Sarili natin, pinopromote natin. We all have our Facebook wall that promotes, in essence, our activities. Anong kinain natin, anong sinuot natin, saang bansa tayo nagpunta, anong ginawa natin sa lugar na yun. Kaya nga, it is a challenge for each and every one of us na tawagin ng Panginoon in this generation, hey, more of God, less of you. Amen? More of God, less of you. You want me to make it practical? More posts about God, less posts about you. Di ba? Ano ang sabi ng Psalms 34 verse 3? And I'm not telling you that because I'm against ako social media. In case you don't know po, kung kayo po'y bisita namin, I have my own social media account. Di ba? But we must use our platform to glorify the Lord. Ano sabi ng Psalms 34 verse 3? Basa, O magnify the Lord with me. Let us exalt His holy name. His name together. Everybody say magnify. So pag minamagnify mo, pinapalaki mo. Ang tanong, mapapalaki mo pa ba ang Diyos? Malaki na siya. He's already infinite. Pero kaya natin sinasabing magnify the Lord with me is that we have to perceive Him as greater than ourselves. So hindi mo siya pinapalaki, ginagawa mo siyang mas dakila sa iyong buhay. Binabago mo ngayon yung focus mo para mas maging dakila ang Panginoon at hindi tayo. So hindi problema ang pagiging malaki ng Diyos. Ang problema, yung focus natin. We're focused on our worries, on distraction, on challenges in our lives. Sabi ng Lord, more of Him, less of us. I-elevate mo ang Lord above your circumstances. After all, kaya ka nag-i-exist dahil sa Panginoon. Ang purpose mo galing sa Panginoon. Your ability to thrive is dependent on your relationship with God. Hindi ka makakasurvive sa mundong ito na flourishing kung hindi mo kasama ang ating Panginoon. A life apart from God is an empty life. Kapag wala ang Diyos, our life will be empty. Kung wala ang Diyos, wala kang identity. Kung wala ang Diyos, wala kang purpose. Kung wala ang Diyos, wala kang lakas. Kung wala ang Panginoon, you are lost. But when you have God, you have everything. You have to acknowledge your need for your God. Amen? You have to acknowledge. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, and I will make this practical before we close. So whether you eat or drink, 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Wow. Wow. Whether you eat or drink, wow. Whatever you do it for the glory. Wow. Whether you eat or drink, wow. Alam niyo bakit ako napapawaw? Kasi many of us has this misconception na pag sinabi mong do it or for the glory of God, lagi yung mga malalaking bagay, mga majestic things, mga grand things, like nagpastor, yun. He's doing it for the glory of God. Nag-lead ng worship, he's doing it for the glory of God. Nag-serve sa ministry, wow. He's doing it for the glory of God. Ikaw, hindi ka nagsaserve. Hindi ako namumuhay para sa kalwalatian ng Panginoon. But this verse breaks it all. Sabi niya, whether you eat
or whether you drink. So yung paraan ba ng pagkain natin nakaka-glorify kay Lord? Naku, mukhang hindi po, Lord. Mukhang hindi mag-glorify. Biruin mo po, pork chop ang ulam namin. Nagpe-pray ako, Lord, sana po maging kalakasan to ng katawan namin. Sabi ng Lord, paano magiging kalakasan ng katawan niya? Puro tabayan, anak. Oo. Tapos pagka high blood ka, sasabihin mo, inaatake ka ng diablo. Oh, crispy pata yun. Whether you eat or drink. Ano sabi ng scripture? Or whatever you do it for the glory of God. Parang hirap, no, pag iniisip mo. Pero think about this. Pag sinabi ng Lord na, whatever you do it for the glory of God. How many among you wants to do it for God, not for yourself? And listen to me. When you do it for God, that's worship. Offer your bodies as a living sacrifice, which is your reasonable worship. So if whatever I do it for Him, all of a sudden, everything that you do becomes your worship. So worship is not a moment on Sundays. It's a lifestyle. Kung iniisip natin yung worship, pag pumunta ka dito, kumanta kami 30 minutes, that's worship. That's worship too. But kahit nasa bahay ka, nagsasahing ka, if you do it for yourself, that's not worship. If you just do it for your family, that's not worship. But if you do it for God, that is worship. Worship is not a moment. It is a lifestyle. Wow! So mapapansin nyo, kahit mundane yung ginagawa ko, nagiging meaningful. Kahit routine, nagiging purposeful. Bakit? Kasi alam ko, gagawin ko to para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, kapag ginagawa mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon, nasa trabaho ka man, nasa bahay, nasa school, or wherever you are, even yung pinakasimpleng task na gagawin mo after this, magluto, maglinis, magpatugtog, kumain, matulog, even the simplest task, based on this verse, is now carrying a significant eternal value. So it's not just an ordinary routine. I am worshiping the Lord. Amen? Agree? Kaya pala sabi ng Panginoon, di ba? More of God, less of us. Alam niyo kung bakit? Sa totoo lang, kung wala ang glory ng Diyos, wala naman tayong glory. Ang very purpose, baka makapagpabago to ng perspective niyo in light, ang very purpose ng existence nating lahat is to reflect God's glory. Para tayong salamin. Yung salamin, pag walang ilaw at walang object, walang silbi. Yung salamin sa dilim, walang halaga. Kasi para magkasilbi siya, kailangan may mag-reflect sa kanya, may tumama sa kanya. Correct? At ang trabaho ng salamin, yung tumama, i-reflect. So wala tayong maire-reflect kung walang tatama. So, we must understand that God is the one. Amen? Yung parang sun, S-U-N. Diba? Tayo nagre-reflect lamang nung araw na yun. So, ang Diyos natin, S-O-N, siya na nasa ating buhay, kitang-kita kung saan ka man pumunta. Kitang-kita ano man ang iyong gawin. Bakit? We are reflecting God's nature. So kapag kinomplement ka, ang husay mong magluto. Ibabalik mo ngayon kay Lord yan. Glory to God. Kasi alam mo na hindi mo magagawa yon kung hindi siya nag-reflect. Reflection ka lang. So yung glory to God, hindi yan religious cliche lang na sinasabi natin. Kasi na ano tayo, hindi tayo sanay sa compliment. Hindi tayo sanay na pinupuri tayo. Kaya, ang husay ng pagkakakanta mo, ay, glory to God. Pero malat pa nga ako niyan. Alam mo, kung di ako malat, mas mahusay pa sana. Ang ganda mo ngayon. Tanghali pa nga ako nagising niyan. Di pa ako nakapagkilay ng maayos. Kung nakapagkilay ako ng maayos, mas maganda pa sana. Pero, ibig sabihin lang yun, we reflect God's nature. So, when somebody approaches you, that's a good job. Sa trabaho man yan, sa school man yan, uy, ikaw ang pinakamataas ngayon. Uy, nakapasa ka sa board exam. Glory to God. Kasi yung nature niya ng excellence, nag-reflect sa akin,
Yung nature niya ng integrity, nag-reflect sa akin. Yung nature niya ng humility, nag-reflect sa akin. Amen? Kaya maganda yung painting, magaling yung nag-paint. Kaya kita sa buhay natin, kasi magbuti ang Diyos, more of Him, less of us. So I want to challenge you, church. Mamuhay tayo para sa kalwalatian ng Panginoon. And when I say live for His glory, maybe when you post something that you did in church today, lagay ninyo, I will live for God's glory. Anong ibig sabihin nun? Kapag sinabi mong I will live for His glory, marere-evaluate ang purpose mo, marere-evaluate ang priorities. Hindi pwedeng hindi magbago priority mo kung alam mo para sa kalwalatian ng Panginoon. Correct? Hindi po pwedeng mangyari yon. Marirealize mo, hindi ikaw ang bida sa storya, hindi ikaw ang bida sa pelikula, parte ka lang ng malaking pelikula. Paano naman yung karir ko, pastor? Paano naman yung kabuhayan namin? Paano naman ang negosyo namin? Lahat po yan susunod. Unahin mo si Lord, magre-reflect ang beauty ng ating Panginoon. So every single moment of your life, ang ultimate goal natin, ano? Glorify the Lord. Hindi habulin ng likes, hindi comments, hindi habulin ng followers, hindi mag-build ng sarili nating brand, hindi lang alagaan ng ating sarili, i-prioritize ang ating ambition. Hindi. Every area of my life, I will do it all for the glory of God. Walang amount, kahit anong amount ng self-promotion ang makakapag-fill ng void na meron ka sa iyong puso. What I'm saying, unahin mo yung success, sige. Unahin mo yung wealth, sige. Unahin mo yung career, sige. Pero pag nakuha mo na ang lahat ng bagay na yan, meron pa rin puwang sa puso mo. Kasi yung puwang na yon, parang puzzle yon, hindi mabubuo yun ng kahit sino kasi meron lang fit na fit dun sa puwang na yon. There is a God-sized void within your heart that only God can fill. But, if you do it the other way around, you fill that void first with God, everything else will fall into place. Lahat yan susunod. Sure, Pastor? Yes. Bakit? Kasi ang design mo to glorify the Lord. Yun ang design mo talaga. Babalik ka lang sa design. Babalik ka lang kasi you are not made to glorify yourself. You are made to glorify the Lord. So ano ang bottom line? Basahin niyo po ito. Ito ang bottom line natin. Living for God's glory means surrendering the need to be seen or celebrated so that God can be exalted through us. That's the bottom line. Ang tunay na sinasabi natin more of God and less of us is living for God's glory. Isusurrender natin yung pangangailangan o kagustuhan nating ma-recognize, ma-celebrate, makilala para maparangalan natin ang ating Panginoong Hesus. Sasabihin sa iyo ng mundo, it's all about you. Ang sasabihin sa iyo ng Biblia, it's all about Jesus. Focus on Him. More of Him, less of us. Everybody stand to your feet. Sino sa inyo gusto nyo mag-succeed at mag-thrive dito sa mundong ginagalawan natin? All of us, right? Katulad ng isda, lagay mo siya sa lupa, mamamatay siya. Katulad mo, kung wala ka sa presensya ng Diyos, you're going to die. You need to be inside God's will for you to thrive in this world. And let me pray for you that as we go through our weeks today, as we remember, Lord, you are more than enough. Lord, you are more than able. But allow me to trust you, God, wholeheartedly and say, without you, God, we are nothing. Panginoon, we want to live for your glory and glory alone. Dalangin po namin, Panginoon, that each and every one of us will continue to be reminded that we will only thrive when we are aligned in your purpose, when we are in your presence. So I pray in Jesus' name, bawat isa po sa amin, as we walk out of these doors, allow every area of our life, including our work, our study, our family, to be a platform to glorify you. Employer man kami, employee kami, entrepreneur, student, tatay, nanay, ano man ang aming ginagawa, allow everything that we do to reflect your very character. That all of us, Lord God, will live for your glory. Will live for you and you alone, Panginoon. That you must be greater
and we should become lesser. Lord, in 2025, we are not just believing for more breakthrough, asking for more provision, praying for more doors, but we are also committing our lives that this year, more of Jesus, less of us. Lord, hayaan mo ikaw ang maitanghal, ikaw ang makilala, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang aming madakila sa aming mga buhay. I-convict mo, baguhin mo, i-realign mo, i-refocus mo ang aming mga puso today. That each and every one of us, Panginoon, na meron pong maling direksyon, ikaw, Panginoon, ang aming maitanghal at makilala. Lord, hindi kami ang maging sikat, hindi kami ang marinig, ikaw, at wala na pong iba. Ituwid mo ang aming motibo, ituwid mo ang aming mga priorities. Baguhin mo ang takbo ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na isurrender ng buong buo ang aming mga sarili para sa iyong kalwalatian. Tawagin mo kami, Panginoon, maging malinaw sa aming mga puso ang naisin ng iyong puso sa amin. Salamat ng marami. From this day forward, it's never about the pursuit of our personal glory. It's not about climbing a career ladder, building wealth, or seeking recognition. It's all about Jesus. More of you, Lord, less of us. Lord, I pray that this gesture, this commitment will help us, O God, to experience all the things, O God, that you have prepared this year for our church. Lord, dalangin ko lahat ng kabuhayan ng aking mga kapatid na narito ngayon. Nagtatrabaho, nagninegosyo. Ang dalangin ko, Panginoon, keep opening doors of opportunity for them. Lord, I pray walang magugutom, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito ngayon. Lord, ang aking dalangin, O Diyos, abundance, overflow, ang maranasan po nila, Panginoon. We are believing for more, Panginoon, this year, and I'm praying for more opportunities. Lord, I'm praying, Lord God, that you will continue to pour out, Lord God, an overflow in our lives today. I-bless niyo po ang lahat ng aming kabuhayan, lahat ng nagtatrabaho physically, ilayo mo sa karamdaman, ilayo mo sa disgrasya, ilayo mo sa kapahamakan, makapagtrabaho ng maayos, Lord God, kumita ng maayos, maparangalang kasan man kami pumunta, at ikaw ang mabigyan namin ng karangalan at papuri. I'm blessing the entire global family, Lord God, who are listening under the sound of my voice, and I'm releasing that breakthrough and that blessing. I'm releasing that provision, oh God, that you have in store for each and every one of them. We are believing for a happy, successful, life-changing week, Panginoon, para sa amin. We honor you and we thank you. Taas po natin ang ating dalawang kamay. I pray that the Lord will continue to bless you and keep you. Make His face shine on you. Be gracious to you. Turn His face towards you and give you peace, and may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. In Jesus' name we